and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to, ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod ka ba? Yes, oy, good morning. Nauna. Oy, oh. Mukhang masayang-masaya ka pa rin, Live na tayo ngayon. Oh, nakaalmusal tayo ng maayos. ng pandesan. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Kayo po ay nasa programang Double R sa Radyo Bandido. Masayang kwentuhan, tapatan talakayan. Dahil dito, Hindi ka malilito. Yun. Dahil balita ay totoo. ayun. Yan. Oh. Talaga, nag-almusal ka rin, Kuya Roel. Oo nga eh. Actually, thank you Bakit, Kuya? Ang mahal nung binigay mo sa akin almusal eh. Siyempre. Spanish. Galing Spain. Spanish bread. Hindi Pilipinong pandesal daw no? Kasi Spanish nga diba? Anyway, it's 10:01. Napakaaga ho at kamusta na ho kayo itong linggo na to. It's malapit na. Sabi itong August daw, Ghost month ba? Ano ba ibig sabihin ng Ghost month sa mga Hindi, Chinese usually kasi na, sa Chinese calendar, yan ang 7th month of the year. Okay. So, dyan yung naglalabas yung mga spirit, yung mga ghosts. Bad spirit ba yan? Hindi naman sa bad spirit eh. Kasi, yung mga siguro mga ninuno natin, di ba? Aha. Bakit naglalabasan? Kaya ano na sila? Gusto nila lumabas sa comfort zone. Ganun ba? Oo. Usually, ang nagiging parang traditional nila is every 7th month, yan na mid, yung ika-15th. Dan sila nag-aalay. Kasi dyan talaga yung massive ang labas ng mga spirit saka ghost. Pag nag-alay ka na, forever mo nagagawin yun, parang panata yan eh. Kasi so pag simulan mo, gawin mo. Oo, kaya pag hindi mo kayang simulan, huwag mo na gawin. Kasi pag, parang ikaw, every year, pumunta ka, kumakain ka, tapos biglang, pag balik-balik mo, wala na. Hindi na wala ng alay. So, nagagalit na yung mga spirit daw. Kaya better, kung hindi mo kayang gawin lifetime, wag na. Pero ang simula raw ng, although ghost month, pero ang simula raw ng yan, yung sasabi mga spirit na yan. No. Sa August 23 pa. 23. To September 21. Oo. Ganun pala. So, hagip niya pati September. Pag ganun daw bawal daw magpakasal, bawal daw lumipat ng bahay. Ganun ba? Usually, hindi. Pag kunwari, let's say, ngayon, nagtatayo ka na ng bahay, hindi pa ghost month, dire-diretso lang. Basta during that time, no, yung August kunwari, 23. Talagang ghost month, tsaka ka mag-start Doon na medyo may groundbreaking. something, Meron din naman gumagawa. Siyempre, project yan eh. Hindi naman kagaya tayo ng ibang ahensya ng government na DPWH. Yung project, delay Baka yun yun. Delay. Na ghost Oo nga, project. baka ghost. Sinimula na ng Agosto. Kaya nagka-leche yung flood control project ng DPWH na umaabot ng magkano yan, Kuya Roel? Billion, di ba? 346.6 billion. Ang project na nilaan ngayong taon 2025. Pero, ayun pa rin baha pa rin. Yun ba? Tama ba yun na mangyari? Dahil yan ang aming poll question ngayong araw na to. Ang tanong natin, sino nga, Kuya Roel, ba ang dapat sisihin? Sa kapalpakan ng flood control project sa bansa. Sino? Contractors, LGU o DPWH? Ayan ang medyo. Lahat sila. Siyempre, all of the above.
Hindi. Dahil nandiyan Baka si- hindi pa natin na-share, di ba? Nga pala, no? dapat na-share na natin. Naman, sa mga, Pakishare na. sa mga, tingin mo na, ako. Buti napaalala mo kayo, Ruel, sa mga listeners namin, pasensya na, isi-share pa lang na ho namin itong live. Sa mga nanonood at nakikinig sa amin sa FB at sa YouTube. Ayan, ako. Sayang. Ayan, Okay, na. siyempre ang aming tanong na yan, kung sino ba ang dapat sisihin o sa kapalpakan na nagaganap dito sa mga flood control project na ginastusan ng bilyon-bilyong piso ng ating gobyerno, ng buwis ng bayan. Siyempre, hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, proudly Philippine-made helmet products na may planta sa Santa Maria, Bulacan. Mura pero de kalidad na helmet. Ayun. Gamit ng mga hindi kamote riders. Ganun. Yeah. Gamit din pa, hindi kamote rider siya. Pag ganyan, hindi siya kamote. Yung mga kamote riders hindi gumagamit ng Motoman. Ayun, kamote yun. Bakit daw kamote? Simple lang ako sinasabi. Kasi pagka nahuli, nagkakamot. Yun pala yun. Tsaka Kasi kala ko may dalang kamote. Hindi, tsaka talagang kamote kasi hindi sila marunong sumunod ng maliit, mas konting-konting traffic rules sila. Ang dami natin. Pagpunta pa lang natin dito. Oo, Marami tayong diba? nakasabay. Parang sila lang ang pwede, sila lang sa tumatakbo sa kalsada na wala silang Wala, iba. Para silang may tapalodo. Oo, Ayun. sila lang. Yung Para kabayo, sa di ba? kabayo, oo. Na ang tingin nun, kabayo, diretso lang. Walang kaliwa kanan. Basta gano'n ang mata niya. Diretso lang. Kaya bahala ka pag napakan ka ng kabayo. Ayan. Okay. Na-share na lang namin sa aming, pakishare na itong live episode namin ngayong August sa ang bilis ng araw, August 16, 2025. Para sa inyong mga, itong mga pag-share nyo ang aming live episode ngayon dahil patuloy kami namimigay ng GCash o load. At syempre, itong nasa harap namin sa mga nanonood sa amin sa mga cable, sa lahat ng digital boxes, so TV digital boxes. Ito, yung King's Herbal 750 ml. Ayan. Liquid. Yan yung original. 25. Yan ba bago yung mga capsule at iba pa? Yung King's Herbal Liquid na yan. 25 years na yan sa market. Aha. Yan yung tinatawag na King's Herbal Supreme Capsule at King's Herbal 750 ml. Para sa immune boosting, gumamit ng King's Herbal. Yan. Okay, siyempre. Ayan, yan nga. Oo nga, ang galing. Ang galing ni Ariel. Ang galing ni Ariel. Ayan, tama yan. Okay. Kuya Rued, teka, nabanggit natin itong flood control projects. No? Nag-message nga sa atin si Mayora. At, masaya-masaya sila. Dahil dinalaw sila ng Pangulong BBM. Masaya sila pero malungkot si BBM. Bakit naman? Nakita niya palpak yung project doon eh. Oo nga. Ayan nga, pinapakita namin sa aming monitor sa mga nanonood sa amin sa FB, sa YouTube, si Mayora kasama si Gob at si Vice Gob, Alex Castro, si Gob, Daniel Fernando at si Pangulong BBM. Kasama yung barangay chairman tinanong pati yung chairman eh. May nakita ba kayong naghuhukay dito na dredging na patuloy pa? Wala eh. Pero bayad yan. Malaki yan, Kuya Ruel. Kung check na natin para malaman naman sabihin ginastusan yan, Kuya Ruel, napakamahal. Magkano? It's 2.2 billion. Ang covered niyan from July 22 to December 2024 yung project na yun. Ano na ba ngayon, Kuya Ruel? 2025. Nangyari dyan. Di ba? Anong nangyari dyan sa bakit ganyan ang nangyari? Yung flood control project, 37 na flood control projects ang ginawa. Pero hanggang ngayon yung mga kontratista nandyan. Pero ang nanguna dyan na kinagalit ng Pangulo, Kuya Ruel, sino ba yun? Santo pa naman yung pangalan ng Saint Timothy. Sino ba si Saint Timothy? Timoteo. Sino ba ang masyadong sa Biblia? Hindi ba yung isa apostle? Oo. Di ba siya kaya saint eh. Biro mo ginamit pa yung pangalan sa kapaliparan. Iba nga gumagamit ang pangalan ng Diyos pero nanloloko. Meron pa nga, siya raw si Diyos, di ba? Oo. Bakit ba pero alam mo, nakawa si Mayora Lem Lem Paustino. Alam bakit? Kasi, di ba, sabi natin, sino dapat sisihin?
Ito, national project to eh. Masisisi siya, samantala ang may gawa na DPWH at saka yung between, Tama, di ba, oo. between DPWH at saka yung kontratista na si St. Timothy, oo. Na talagang nakita mismo, kinapa ni Kuya Ruel Yung semento daw dapat is May sukat yun. mas makapal dapat na ginamit dun sa ginawang proyekto, no? Tapos hindi pa tapos sa gitna doon, nakita pa sa aerial view, no? May nakatambak pa, may paano nga dadalo yung yung tubig o dumali sa mga kabahayan doon. Hanggang ngayon sa may barangay Bulusan ba at isa pang barangay diyan sa Kalumpit, Bulacan lubog pa rin sa baha. Maraming kontratista pero doon sa Kalumpit, Bulacan pero yun, barangay Bulusan. At saka sa may barangay Frances, no? Na hanggang ngayon baha pa rin at sinab-contract ng ng St. Timothy sa iba pang kontratista. Yan pa rin Pero hindi lang yan Dami ko nakita, masaya sa Marilao May mga ibang barangay, lubog pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, Oo. Naku, nakakalungkot. Sana mapagtuunan nga, lalo na sa pinakamalaking mega dike na project dyan sa Bulacan. Oo. Na magiging solusyon para sa hindi na bumaha itong Magaling kasi buong mag-project lalawin para walang baha Magaling. No. Di ba, baha itong klasada na to. Oh. Ang gagawin niya, tataasan niya. O di nawala na baha, lumipat sa kabila. Tataas. Ang bilis. Yan ang solusyon. Dati nga kasi, Ganun lang kabilis. ang pera raw nasa basura. May pera sa basura. O ngayon, ang pera nasa baha. Oo nga Di ba? Oo. Ang pera mo ngayon nasa baha. Hindi lang sa baha. Ah. Ang pera ngayon nasa calamity. Calamity Oo, kaya rin. gusto nung iba, sana magkaroon ng matinding bagyo para uupo na lang sila at darating na yung ayuda. Ayan napakalungkot. Kaya sa mga at umaasa si Mayora Lem Faustino na sana pagdating na panahon bago matapos ang termino niya, sa ikatlong termino niya, wala nang tuyo na ang Kalumpit, Bulacan. Ruel. At dahil dyan, pag tuyo na lilipat na kami dyan. Kasama na si baka pati yung mga Kuya puno Ruel. natuyo na rin. Wag nang matuyo yung mga dalaga doon. Tsaka misis daw. Okay, basahin na natin itong mga pilim-pilim headlines itong nagdaang linggo sa oras na 10:11 na po ng umaga. Kontratista ng flood control project sa Kalumpit, Bulacan na St. Timothy Construction, pinaimbestigahan ng Pangulong Marcos dahil sa palpak na dike. Nabunyag 15 private contractors. Naku po, hindi pala. Nakuha ang 346.6 billion flood control projects ngayong taon. 15 lang sila. Sila lang ba? Naghati-hati sa 3 point, hindi tayo hinatian. 46.6 billion. Samantalang 37 billion ang gasto sa 48 flood control project sa Metro Manila. Sa kabila ng 37 billion, baha pa rin sa kamay nila. Nasaan ang pera? Nasa baha. Sumbong na sa Pangulong website, nakatanggap na may higit na 1,000 sumbong sa loob lamang ng 3 araw. Ayan ang natin. Mamaya maganda raw itong sumbong sa Pangulo. Type mo na, mag-email ka lang. Ganun Action kabilis. na nila. Samantalang election lawyer, sa ibang balita, ang election lawyer na si Romulo Macalintal, nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa postponement ng barangay at SK election ngayong December. So na-postpone, piniramahan kasi ni Pangulong BBM. Ako nabasa ko itong Macalintal to versus Comelec. Siya nagpanalo na kasi nung nakaraan, tama ba? 2023 nagkaroon ng eleksyon barangay. Siya ang dahilan kasi ipopospone sana yon. So, sinabi ng Korte Suprema, Kuya Ruel, unconstitutional yung pag-postpone. Kaya, sinabi rin ng Korte Suprema, nabasa ko yung bahagi ng desisyon doon na kahit ang Congress, kahit sino man, hindi pwedeng gumawa na para mag-postpone ng eleksyon. Pero ngayon, gumawa rin sila. Ang ginamit naman daw nila ngayon
ng mga kongresista. Kasi ito pang political yun, accommodation to no? Oo nga. Para manalo sila na gamitin ng mga barangay. Baka hindi pa ready. Huwag muna, Oo, hindi hindi pa. tayo. Huwag muna kayo. Huwag muna. Hindi pa tayo ready, hindi pa tayo mananalo. Para raw sa term of office naman. Ganun pa rin yun Postponement pa rin yun So sa tingin ko, ako mananalo rito muli si Atty. Romulo Pangilinan. Baka pag next din nanalo, paano? Ha? Hanggang, matagal, di ba? Next year daw ang Senate nito sa November dapat paano yun, kayo dapat pagka pinaburan December, siya, this year, diba? ito this year, Oo. pag pinaburan siya naku, matutuloy ho ang election. Meron ba bang time? August na ngayon. Pwede pa pwede pa. naman daw ayon sa COMELEC. Bangga ang NAPOLCOM at PNP Chief Nicolas Torre III sa reshuffle sa hanay ng PNP officials ikanlilito ng publiko. Nalito. Oo nga, sino ba talaga? Dapat masunod. Ngayon, NAPOLCOM, National Police Commission. Civilian in nature ang PNP, di ba? Oo. Oo. Tapos NAPOLCOM. Ang NAPOLCOM at PNP, under ng DLG. Bakit nag-aaway? Di ba? Kasi pero, kung PNP ka, chief, may karapatan ka naman talaga. Kasi ikaw yung head, di ba? Kung sa school, ikaw yung principal Oo nga. Baka bilang nakialam ng division head. Oo nga. Pwede yun, superintendent. Ganun ba? Pwede rin naman Oo. Pero, eto nakakagulo. Magaling naman na advisor ni General Torre, di ba, Kuya Roel? Si General Jean Pajardo, isang lawyer din pala yun, na general. Diba? Samantalang PNP Academy Alumni Association Incorporated at iba pa, ang BJMP at ang BFP ay naglabas ng statement of support kay General Torre III kaugnay sa inisyong order ng NAPOLCOM sa pakikialam nito sa reshuffle ng kapulisan. Oo nga, yan. At full support sila. Kasi ba naman kauna-unahang First time na nakialam mga lakay NAPOLCOM, di ba? ng PNPA. Lakayin daw tayo. Oo. Lakan. Lakan ba? Galing sa PNPA, hindi sa PMA. PNP chief. Bakit siguro may something wrong din no? May something rin PMA to taas PNP parang ego nila, pride, di ba? Samantalang 4.5 billion confidential fund ng Office of the President, mas mababa kumpara sa nakaraang taon na 10 billion ayon sa DBM Secretary Amera Pangandaman. Biro mo, hinati na nga no? Di ba ho ba? From 10 billion, naging 4.5 billion. Mabait talaga tong si BBM. Bakit? Kasi tingnan mo alam mo merong isang Japanese firm. Alam mo na medyo muntik na mabankrupting company. Alam mo yung CEO niya, yung head. Binigay yung mga sweldo sa tao, pero siya, yung sweldo niya, halos hindi niya kinuha. Tapos, siya nag-commute lang in public. Ganon din si BBM. Biro mo, bumisita pa sa talagang, ngayon lang, di ba, ilang presidente na, si BBM ang laging pumupunta sa mga, remote areas, saka depressed areas. Tingnan talaga. Baka kumontra naman yung ibang dyan, Kuya Roy, sa'yo, Hindi, wala. Hindi ka mo kilala si BBM Alam ko lang, Presidente. Tito mo yan di ba? Hindi, tawag lang natin, Tito. Pero to be fair naman di ba? He see to it na lahat ng projects na-update siya. Di ba? Yan ang tinatawag na dating full command responsibility. Diba? Ombudsman nagsampa ng kasong grab. Ito, malala mo ba ito, Kuya Roy? Sa mga opisyalis na nasa likod ng aprobasyon ng Captain's Peak Resort na nasa gitna ng Chocolate Hills, Sagbayan Town sa Bohol. Ito yung di ba? Ngayon sinampahan pati mismo yung mga responsibilidad dyan, pati yung governor, sa Bentado, nakakasuspindi lang, nakakalaya na sa suspension. At ito nga ho ang nangyari. Biro mo sa napakagandang kasama sa 8 Wonders of the World, At may isang resort doon sa gitna. Hindi, di ba ang chocolate, minsan may almond. Ito, nilagyan ng chocolate. Para meron the variants. Variants ba? Ito, nakakalungkot. NBI Director Jaime Santiago nagbitiw sa pwesto dahil umano sa nakaambang smear campaign na sirahin ang kanyang reputasyon. Yun lang. Kaya, ba't something wrong, di ba? Nagbitiw, kabila, kagabi lang yan, Kuya Roy, nagbitiw siya Hindi, alam mo, may mga mga government office officials sa ibang bansa magkaroon ka na ng konting chismis nagre-resign na, di ba? Oo, yun ang tinatawag na sometimes kailangan mo hindi lang dignity ng isang tao, may integrity rin ikaw. Pero pag pumasok ka talaga sa gobyerno, nandoon na yun. Sabi nga
babatuhin ka na ng putik eh. Pero yung putik daw, pag pinitik mo, Hindi. lalo kakalat eh. Oo, so, hayaan mo lang siya. oo. Kaya nga eh. Pag natuyo, tsaka mo pitigin. Oh, tsaka, nga eh. Kaya nga ito nakakano. May something personal dito eh. Na ikinabitiw ni Director Jaime Santiago. Kasi kagulat-gulat. Ang ganda ng mga accomplishment ng NBI. Diba, Kuya? Yun ba nga, sobra-sobra na balita eh. Pero nakupo pa rin. Okay, good news ba to o bad news? Bad news yata to sa iba. Online casino app, tatanggalin na ng GCash, PayMaya at iba pang digital wallet simula ngayong Sabado ng alas 8 ng gabi. Withdraw nyo na. Withdraw nyo na. Hindi, oo nga eh. Withdraw mo na rin. Hindi, si Ariel nga, nahihirapan eh. Kasi billion pala yung pera nito. Hindi pwede yun, Kuya Romel. Sa GCash, hindi pwede yung may limit daw doon hanggang 500,000 lang. Ganun ba? Oo. Samantalang pag-unlink ng mga e-wallet sa online casino apps, maaring alisin sa loob lamang ng 4 na oras ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kasi sabi ng BSP do sa Senado, 48 hours daw, wala na raw yung mga apps na yan Oo. sa GCash, sa mga digital wallet. Kaya naman palang 4 na oras. Hindi, pero kasi, alam mo, minsan sa mga liblib, hindi nakaabot ng balita eh. So, kailangan mo rin magbigay ng ample time. Ample time. Oo. Tsaka i-withdraw yung pera. Oo, tsaka Daming withdraw yung pera. to. Oo, di ba? Oo. So, paano kayo paano kayo magka-cash in na lang doon? Kaya, alamin nyo. So, samantalang, eto, controversial to, scandal. Nadia Montenegro, bigo pa rin umano magpa-drug test sa kabila ng panawagan dito. Dahil sa akusasyon na siya ay nag-chonke, ito yung nag-chonke, nag-MJ. Hindi ko alam yun eh. Nag-chonke, nag-MJ o nag-marijuana o yan. nag-cannabis sa loob ng CR ng Senado noong Martes. Ang kakaiba rito, sa Senado ka pa diba? Dito nga tayo nag-chonke. Sa Malacanang kaya tayo. Dito tingnan nga natin. Kakaiba kung sa Krame tayo mag-chonke. Di ba? Oo, dahil dyan, Senator Tito Soto, hiniling na magkaroon ng random drug testing sa lahat ng empleyado ng Senado. Hindi na siguro including empleyado. Senate. Pati senador, di ba? Pati senador, mag-ati na natin, Oo. O sino kaya magpa-positive daw? Ha? Kasi siyempre, if you want to be a leader, you lead. Ako muna yung test mo bago yung mga tao ko. Ayan. Di ba? Pero ayan, sinabi rin natin sa ating page yan, sa Double sa Radyo Bandito page, dapat mag-drug testing sa lahat ng sa Senate, no? Mula from top to hanggang sa baba. Di ba? Okay, ang balitang pong yan ay hatid sa inyo siyempre ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. ang King's Herbal Supreme Capsule at King's Herbal 750 ml. Para sa immune boosting, gumamit lamang ng King's Herbal, ang hari ng herbal sa bansa. Aprobo yan ng FDA para sa iwas peke yan. Dahil aprobo talaga ng FDA yan. Dahil sabi nga ni Kare Herrera, walang gamot sa kamatayan, pero may lunas sa karamdaman. Ayan, mabibili nyo sa Shopee at Lazada. At syempre, sa R-Cubes, kontakin nyo na yung R-Cubes. Nako, may freebies pa yan. Pag, di ba, Madam Rosana, may freebies ba? Isi-serve ka ng gwapong salesman and sales lady. Yeah. Okay, thank you, King Herbal. Okay, Kuya Raz, sa oras na 10:22, basahin ko lang itong mga, ang dami ng mga nag-react sa ating, sa ating live. Ano ba ang sabi dyan, Kuya Raz? Ikaw muna kasi. Okay, dito sa ating, sa ating fanpage sa Double sa Radyo Bandito, sa ating tanong na, sino ba dapat sisihin? Sa kapalapakan ng mga flood control project sa bansa, ang contractor, GEO o DPWH. Maabot na sa 71 ng comments. Pasensya na, kung hindi kayo mabasa lahat. Si Darwin, sabi, company ni Ramon ang madami ding ginawang paninira sa kalikasan ng Pilipinas. Ay siya may sabing gagawa rin ng solusyon daw sa bahay. Free of charge. Free. Diba? Ganun po ba? Sinagot siya ni Cornelio Vicente. Ganun po ba? Si Darwin may sabi na, ganun po ba? Sabi naman ni Cornelio.
Meron po bang ginawang paninira sa kalikasan company ni Ramon Ang? Saan po ba yun? At ano-ano ang nasirang kalikasan? Kung meron man. Nag-usap silang dalawa. Sagutin mo yan, Darwin daw. Hindi, kasi siyempre, given naman eh. Dahil yung mga NLEX, yung mga South Super, diba? oo. Lahat yan eh, talagang dumaan sa mga kalikasan. Dahil ano yan eh. Infrastructure, di ba? So, gubat yan nung araw, di ba? Oo, kailangan mo talagang i-reach out yung mga nasa remote areas eh. So, inevitable na hindi mo sila galawin. Tama. So, Si Ernesto Vicente po yung ngayong. Sabi niya, para sa akin, ang mga tiwaling namamahala ng bayan ang dapat sisihin daw at pagbayarin sa mga palpak na flood control. Si Romtan, all of the above. All of the above ang pinili niya. Romel Kayab-Yab, lahat po sila. Si Irene C, lahat may kanya-kanyang responsibility. Tama naman. Pero, may responsibility, pero ang gastos kasi lahat ng proyekto dyan, DPWH. Yun ba? So, ibig sabihin, delegated yung mga kanya-kanyang kupit. Si Eggy Ben, sana all. Sabi ni Eggy Ben, Kuya Ruel. Si Choi Beta, sa San Juan ba, bumabaha ba, Kuya Ruel? Sa medyo, lahat naman bumaba eh. Metro Manila yan. Sabi niya, as with the others, parang silang lahat ang problem. Really sad kasi million o billion ang nasasayang. Si Elben Espedido, lahat lahat sila. Si Josie Tan, correction. Lahat nasasayang. Hindi, kasi ang dami nakikinabang. Kaya hindi nasasayang. Oo. Sila lang nakikinabang tayo. Si LB Trabado, sabi niya, I think all of them kasi sila yung joint responsible sa pagpapatupad ng project. Si Paulo Miguel, lahat po. Maraming salamat sa lahat ng si Franz Nagy, both LGU and DPWH. But niligtas niya yung kontraktor, yung kontraktor ang gumagawa niya, private contractor. Si Janet C, lahat sila, responsible na namumuno sa atin, pare-paro silang walang awang magnakaw. Ganyan lang nila ang amo nila. Kaya naman, kung may awa yan, di nagkakaw. Siguro patuloy na kayo magbigay sa amin ng komento at babasahin natin yan. Basahin ko lang itong kay Milagros Kalala. Sabi niya, wag nang sisihan. Dapat tayo magtulungan para sa bayan. Mga problema natin, mabilis maayos pagsama-sama at tulong-tulong tayong lahat. Ayan. Okay. Sa ating live, sorry lang, Angus, condolence sa family Helira sa pagpanaw ng pinsan naming si Alberto Sunga. Mamaya, batianin natin. Thank you pala kay Grace Angles Roguero. 3 daw sila, lahat may kasalanan. Beatrice Salde, thank you, R. Kay Elben Espedido, Darwin, hello po. At kay Mia Amor. Kay Merlin Valencia, lahat daw tayo, sila rin mismo dahil karamihan sa atin walang disiplina at boboto. Yan. Good morning kay Sia Museros, at kay Joe Zamora sa Anyong. Good morning po good morning sa inyong lahat po dyan, sa oras na 10:27. Patuloy nyo kayong makinig rito sa amin, dahil lahat po yan, lahat ng nagme-message sa atin sa ating fanpage sa Double sa Radyo Bandido at sa DCRJ fanpage, kinukuha ko yan ni Kuya Ruel. Para sinusulat ko lang. Yeah. Okay. Bunutin ni Yes, parang Ricky. 10:27. Siyempre, ang oras na yan, hatid sa inyo ng wala. pa ngayon. Sa ngayon. Wala pa sa ngayon. Pero lahat ng sponsor namin, patuloy lang sumusuporta sa amin ngayon. Magbe-break tayo ng maaga, Kuya Roel, Yes. Dahil, napagod ka na. Pagod na ako. Huwag kayo alis, magbabalik kami. Sandali lang. Ako po si Johnny Gomez ng SOS, Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Manood po kayo dito sa ating malayang talakayan, dito sa ating masiglang usapan. Tandaan po ninyo, layunin natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM ang Radyo Bandido TV.
Watch and listen to SOS, Servicio Ahora Mismo Sigurado, Monday to Friday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m. Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod ka ba? Yes, 10:30 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts 100% cotton ni Eggy Ben. Mabibili yan sa mga tindahan sa Divisoria, Baclaran at sa ilang piling-piling department store. Yan. Okay. Aha. Yung binabanggit, balikan uli natin lang, Kuya Roel. Yung sinabi natin na 2.2 billion sa buong lalawigan ng Bulacan yung proyekto. 2.2, oh. Pero yung mismo doon yata sa Kalumpit, Bulacan, maabot lang ng tama ba tayo kung the rehabilitation of river protection structure ay may project cost na 96.4 million. Yung particular doon sa area ng barangay Bulusan ba? Ang may proyekto talaga na St. Timothy, no? Kaya gayet na galit si Pangulong BBM doon sa kontratista nito. Kailangan daw panagutin, no? Pasagutin at panagutin na rin yung St. Timothy na yan na laking perwisyo na dinuluto yan sa mga Kalumpitenyo, no? Biruin mo, hanggang ngayon, wala nang ulan, baha pa rin. Ito, kaya nga, maraming nagreklamo. Yung isang water concession na walang tubig, bayad ka. Ito, ito may tubig, nirereklamo pa. Hindi, joke lang. Hindi, pero ibang usapin yan, pero isa rin malaking problema rin ho yan. Sabi nga ni CJ Fernandez, para sa kanya daw, mamabatas, LGU at DPWH. Mambabatas, yung mga congressman ba yan? Kasi may mga project din, may mga, di ba dati may PDAP ba tawag doon, di ba? Saan nila ginagamit yun? Okay. Tama. Anyway, yung pagsuspende ng ng mga digital e-wallet sa mga gambling access, app gambling access. Okay ho yan, di ba? Matagal na natin pinag-usapan yan. Matagal na natin yan. Kasi nakikita natin actual, mga batang susugal. At napapabayang pag-aaral, pati ugali, nagbabago. Di ba? Kaya doon sa lumabas na Senate hearing nung Webes lang, sinabi niya na 60% ng mga complaints ay galing daw sa 40% lang pala ang legitimate. Mas marami pa ng mga illegal na
gambling operator, 60%. No? At ito, sa unang inisyal ng BSP, itong kanilang Memorandum M 2025-029, inisyo nga na binibigyan nila ng 48 oras. 2 araw to, di ba, Kuya Ruel? No, 24 hours. Webes, 24, Biyernes, 48, Webes nagbaba, Biyernes, Sabado, so hanggang mamaya na lang ng 8 PM, no? Wala na tong mga link mula sa GCash kasi madali di ba? Yung ano. At may panawagan din Kuya Ruel na pati yung lending app tanggalin na rin sa mga actually, alam mo, ang daming nanluloko ng lending app. ngayon, no? Tapos ngayon bigyan natin ng babala yung mga tao. Sige. Alam mo, makikita mo talagang legit yun, di ba? O may mga company, Globe, Smart. Legit na legit talaga. Talagang sa ano nila yun, sa app nila. Pero biglang, you have earned 4,300 points. Tapos pipindutin mo yung link, papasok ka. Alam mo, kalokohan yung pagpindot mo, sasabihin, papabayarin mo na 9 pesos. Magpadala ka muna 9 pesos para ma-open. Di na-open mo na. Papadala ka ulit. Pag na-open mo na, hingihan ka ng 20 or 25 pesos. For processing fee. Pag nagpadala ka na, i-open mo, wala na. So, ang dami na nalulokong ganun. Kaya ganun ba? Pag hindi nyo kilala at wala naman, tandaan nyo, walang magbibigay sa inyo ng premyo na walang kapalit. Except double R lang. Ang kapalit lang naman sa double, makinig kayo eh. Diba? I-share nyo ang live episode. Kaya ako maraming naluloko eh. Bakit ba? Bakit ka ba? Nanalo ako ganito. Wala ka naman sinalihan eh, no? Diba? Simpleng common sense lang ho yun, ha? Wala ka namang sinalihan. Ba't ka nanalo? Tapos meron pang isa na sa mga Facebook, di ba, na mananalo ka ng ganito. TV. Puro link ko yun. Link ha. Basta yung link is ito tong recently lang ako yung Ruel. Last Saturday lang yata yun. Last Saturday lang. Kasama ko isa kong kaibigan. Uy, sabi ko may pumasok sa akin sa GCash. Akala ko nga Kuya Ruel, ikaw nagpadala eh. Yan ba? 4,500. 4,500? Oo. Ay, hindi ka maniniwala kasi wala akong 4,500. Hindi ako maniniwala kasi maliit eh. Hindi, ito seriously, sa tingin ko may mga nakatanggap rin to. Yun, Kuya Ruel, yung number, hindi siya number na GCash rin talaga. Nakasulat din nga eh. Nakakatanggap pa rin ba? Nakatanggap ako. Exacto. GCash mismo talaga. GCash din. GCash din ho yun. At na-clone nila. GCash mismo. Hindi yung number lang eh. O kaya hindi 4 number digit. Hindi rin ho. Basta nakalagay doon GCash. So, tapos, una muna sasabihin sa'yo. Tapos pangatlo, may nakalagay ng link. Wag nyo pipindutin nyo. Tininan ko yung GCash ko eh. Wala namang pumasok eh. Oo nga, di ba? Pag pinindot mo yung link na yun, ayun na, mahaka na. Nakakatakot pag meron kang pera sa pag pindot mo, makukuha lahat ng pera mo doon sa Ayun, kaya, Ate Baby, pag hindi ikaw mo kilala, nagpapa-GCash ka pa naman, yung sa GCash kasi, basta wala sinabi nilang hindi sila nagpapadala ng any link. Kaya wag mong pipindutin. Nagulat ako eh, 4-5. Tama-tama, walang laman yung Chinek ko, 0 pa rin. Kaya nga, ilang beses na ako, naloko na nga ako. Hindi, ang ginagawa nila, kinukuha nila yung parang, nanalo ko. Parang kinukuha nila yung yung weakness mo na. Yan? Di ba? Reverse psychology yata ang ginagawa nila dyan, no? May style sila dyan, no? Parang hypnotist din, Kuya Ruel, di ba? Kasi nanalo ka, siyempre, libre. Hindi, kasi wala kang ginagawa. Sabi nila, ang tao daw, by nature, greedy. Pag binibigyan ng pera mo gano'n, di ba? Uy, ito, may pera ako, papakita niya, sa unahan lang, mga 1,000, di ba? Papakita niya, totoong pera. Budol. Tapos sasabihin niya, hindi, bigyan mo, bago ko bigay sa itong 1 bayong na pera, akin mo na yung cellphone mo. Ngayon. Kasi maya, pagbalik ko, wala ka na Tapos pagbalik mo, wala na nga. Pagtingin mo, yung 1 bayong, sa ilalim, puro dyaryo lang. At saka yun nga, sinasabi, kinukuha yung OTP nyo, one-time password. Diyon na, huli na ho yun. Pagka gano'n. Diba, Kuya Ruel? Kaya nagulat ako 4-5. Sige nga, tinignan ko nga. Sabi na, pare, magpakain ka na. Sabi, sige, titignan mo na. Muntik na kami punta ng restaurant, Kuya Ruel Kasi, pwede ba ang GCash yan? Pwede na. Buti na, hindi kami umorder pa. Buti, maghuhugas kami ng pinggan. Hindi lang yun, baka makasuhan ka, murder. Murder ka ng murder, hindi ka nagbayad. Ayun kaya ingat kayo. GCash siya mismo, Kuya Ruel, hindi number Ngayon, nung pagka, nawala na siya. Sinerge ko uli.
kung medyo high-tech yung cellphone mo, lalabas ulit. Pero yung sa message, hindi mo siya makikita. Na, ganun? Oo. Tapos sinerge ko uli, lumalabas. Pero pagdating doon mismo sa inbox mo, sa messages, wala siya. So, talagang Ang galing talaga nahack mo na. yan. Di ba mahigpit ng NTC yung lahat ng mga SIM na registered na? Pero mukhang ito hindi naman gumamit ng SIM to. Kakaiba to. So, ayan bilang panawagan sa mga naloloko ho dyan na basta-basta ho kayong ng link dahil makukuha yung OTP niya one time. Sabi nga ni George Traval, salamat at nagbalik na sa radyo ang DZRJ. Malinaw pa ngayon. Yan. Bakit? Nawala ba? Nawala ba? Oo, sabi ni Jaime Samoya Bernate. Una, sabi niya, gandang Sabado mga ka-double R. Kung ano ang utos ng puno, siyempre susunod ang baba. Everybody is happy. So, sa 2028, Boss Ricky Ruel, mag-umpisa na linisin, alisin, tiwaling korap na opisyal. Changes is coming. Tunay kaya. Ano ba yan? Narinig ko na yan Changes is The change is coming. coming. Change is coming. Nung 2016, di ba? Ganun ba? Pala naging worse. Di ba sabi nga nila change is coming. change is coming. Di ba? Hindi, sabi nga nila, nothing is permanent in this world. Only changes. So, yung changes na yan, either for the better or for the worse. Anyway, magde 10:40 na po ng umaga. Ang oras hatid sa inyo ng TOV. Ayan. The overall vanity for colored hair. Yan. Lahat ng klase ho ng pangkulay sa buhok, meron ng TOV. Kaya kapag nagpasalong ka, sabi mo sa salon, stop dyan. Yung nagpapakulay sa'yo. TOV ba yung gamit mo? Hindi, umalis ka na. Umalis ka na, di ka aalis, hindi siya. Ayan. Anyway, naku, uso nga yung karamdaman ngayon, pati tayo, mga sipot at ubo yan. Kasi minsan umaga hanggang tanghali ang init Wala tinang hapon biglang uulan. So, minsan di kaya alam na pagka mga senior na, minsan mahina yung katawan. So, ubuhin, sisipunin. Ganun ba yun, Kuya Ruel? Oo. Di pa senior. Di ka pa naman din senior Yun nga, kaya Batang-bata ka pa 45 ka pa lang sabi nga nila, pag ako daw tinitingnan ako, parang 20 years old daw ako. Lalo pag nakita yung katawan ko, 20 years old pa rin. Lalo pagka pababa, down hanggang sa paa ko, 20 years old pa rin. Di ba? Kaya pag kinombine mo, tinotal mo, 60 years old. Sa ibang balita itong nakagulat nga yung binanggit natin kanina nagkaklas yung Napolcom no? Tsaka yung PNP dahil dun sa memong pinadala ng Napolcom. Ito yung sandali lamang itong pag-question nila sa reshuffle na ginawa ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Hindi ba pakikialam na rin to, no? Civilian in nature ho yan ng PNP. Although ang Napolcom under din siya ng DILG, no? Pero parang 'di ba, parang yan ba parang pleb, 'di ba? Pag kami nagkasalang pulis, doon ka nagko-complain. Pero habang wala naman nagko-complain, wala naman silang trabaho. Kino-offer ko 'to National Police Commission kay Di ba pag may complain ka sa pulis, pwede doon, di ba? Marami, pwede kang diyan, pwedeng sa pleb, pwedeng sa IAS nila, Internal Affairs. Ang dami, no? Pero sa tingin ko, dapat parang isa lang Parang, although ito sa Napolcom, okay, nag-over tayo rito. Dito yan, sa Makati. Pero wala na yata rito sa Makati ang Napolcom Nasa may, nasa may EDSA Quezon Ab. Pero more ang mandato nila talaga is to go after yung mga police, di ba? Pero for you to involved doon sa mga reshuffle. Pero maraming problema. Siguro may nagpetisyon na ito dahil nga sa pag-alis kay Lieutenant General Jose Melencio Nortates na dating NCRPO mula sa Deputy Chief ng Administration, nilipat sa Western Mindanao. Samantalang sa Western Mindanao na si Lieutenant General Bernard Banac, dating spokesman din to ng PNP, inalis naman doon, no? Para nag-switch sila. Nag-switch sila. So ito yung order nung last August 6, no? So pinababalik ng Napolcom. At marami pang iba pang mga opisyalis na
pinapabalik ng Napolcom. Hindi, Base siguro, doon sa kanilang memo order ang tingin ko dyan is 2025-0531 resolution, Napolcom resolution. sa tingin ko dyan is, siyempre, minsan, productive ka ba pag doon sa position? Pag hindi ka productive, siyempre, papalitan ka. Kaya minsan, tingnan din natin kung gaano ka productive doon sa position yung isang tao. Siguro, bagal nang titingnan nila. Gano'n kaya ka productive mga yan, Kuya Ruel, di ba? Anyway, it's 10:43. 10:44. Naku, 16 minutes na lang magbubukas ng Creative Nail Salon. Diyan ho yan sa may 72-C Scout Alcaraz lang, malapit sa Banawe. Tawagin nyo sila sa 0927-395-3110. Yan, para sa inyong appointment sa Creative Nail Salon. Pero meron nga kala ko nga presidente eh. Ano? Yung si Carlos Garcia may nag-comment sa atin. No? Ang sisihin daw is DPWH. Kasi sila dapat ang mag-award sa mga contractor na ayos. Oo, pwede rin. Oo, tama. Sabi nga ni Mark Perez, ang importante may imbestigahan ng Senado gaya ng ginawa kay Napoles. With TV coverage, lalabas lahat ng kasabwat dyan. Kay Napoles, 2 billion lang. Ito, 500 billion. Wala pang 1% ang kay Napoles. Yan. Hindi ho 10 billion yun. 2 billion lang ba? Ang kay Napoles. Pero malaki-laki rin ho yun. Okay, Napoles, alam ko 10 billion yun, di ba? Naghahati-hati mga mga congressman at mga senador. O nga, ang budget nga ng halaga ng budget ng national budgets sa flood control projects ngayong taon is 346.6 billion para dun sa 4,772 na proyekto na flood control project, no? Ang laki. At dito nga lang sa Metro Manila, sa 48 na flood control projects, 37 billion ang gagastusin. Ang ginastos. Pero ito pa rin ang baha. At lumalabas, 15, karamihan dito nakakuha. Sila yung mga top 15 contractors na nakakuha ng mga flood control projects. Banggitin na nga natin itong mga... Sige, banggitin mo ka Legacy Construction Corporation. Ayan, sino ba may-ari yan? Alpine Omega General Contractor and Development Corporation. Timothy Construction Corporation. Yung tatlo na yan, nag-opisina lang dyan din sa Pasig, doon sa building na St. Timothy Construction. Iba pa, ito pa. Centerways Construction and Development Corporated. Yung SunWest. Ito ba yung kay Congressman Saldi ko. Hightone Construction and Development Corporation. 888 Construction and Supply Incorporated. Parang may alam ako rito. Kilala ko itong 888 na to. Royal Crown Monarchs Construction Supplier Corporation. Wawaw Builders. MG Samidan Construction. LRTK Builders Incorporated. Road Aids Trading and Development Services. Sila lang ba may sila lang ba malapit sa kusina? 15 lang. Nakakuha ng malaking malaking project, no? Project. Ang siswerte ng mga nito. Kamusta na kaya mga buhay? Siguro pare, alam mo bakit nakukuha? Baka may requirements yan eh. How much commission you are going to give me? Ayan. Pero ano ba ang solusyon sa ba? Kulang nga kasi tayo sa master plan, di ba sinasabi? Yung nga sa basta mahukay lang, may trabaho, makita. Bayad, okay, tapos na. Hindi na titignan yung afternoon. Kaya pala maganda yung master plan dyan, Kuya Ruel. Dun sa condo mo, sa Bonifacio Global. Sa Bonifacio, BGC pala, ang ganda pala ng dyan, ng drainage system dyan, di ba? Sinasabi na merong 8 Olympic size pool dyan na ginawang dredging doon. Yung parang nila, doon yung sa may Burgos Circle detention tank. Kasi 'di ba ang BGC, ang global, ang Bonifacio Global dating kampo yan ng militar. Sundalo, militar. Das Binenta. Ang ganda pala ang master plan diyan na may ganung silang doon may ipon, parang malaking drum
Pagbabaha, doon muna yon. Oh. So, walang baha sa ano. Pagka maayos ng kalsada, tsaka nila i-dispose yun, no? Eh, 8 Olympic size yung lalim pala nun. Eh, ang lawak nun. So, hindi baha. Kahit na bumagyo doon, hindi mo. Ang ganda kasi kung maganda talaga yung master plan mo doon sa isang area, walang problema eh, di ba? Yan ba? Kaya, dito, kung saan, tayo lang ng tayo ng mall. Bukay lang, di ba? Oo. Maski nasa gitna ng kalsada, ilagay yung drainage system. Hindi Okay nga, din. kaya nga, tayo lang ng Alam mo, mall. doon alam mo, hindi ko alam, mga engineer naman yan eh. Oh. Di ba? Eh, nilagay mo ang drainage sa gitna ng kalsada. Eh, ang klibe ng kalsada, yung gitna yung mataas. Tapos papuntang side, di ba? Oh. So, by that time, babaha muna yung side bago pumunta doon sa gitna ng kalsada. Kaya makikita mo bumabaha. Di ba nag-iisip? Di ba? Walang isip. Di ba, siyempre yung gitna ng kalsada, mataas yan eh. Ah. Kasi para hindi doon papunta sa side. So, ang ginawa mo, nilagay mo yung drainage sa gitna. Ah. So, hintayin mo mapuno yung sa tabi bago pumunta mo sa gitna ng kalsada kasi nandoon yung drainage system. Nandoon yung drainage so, system. baha, di ba? Yung 1+1, hindi makuha yung mga, ewan ko, kung because of corruption, nauuna yung vested interest na kumita kaysa doon sa magiging outcome ng trabaho. Tama. Oh, kaya nga, dito nakatuon dito yung sa zona ni Tito BBM mo, Kuya Ruel, diba? Sa flood control. Mahiya naman daw kayo. Oh, mahiya naman kayo eh. Itong St. Timothy talaga, walang kahiyan, di ba? Ito rin pala sila rin pala yung gumawa ng pumping station dyan sa may barangay Santo Domingo, no? Na dati, maliit lang baha. Ngayon, dahil sa ginawang pumping station, di na bumaha. Nakakalaga 96 million. So parang Tapos sinabi mo, hihingi pa ng 250 million para Ganon? doon sa proyekto. Parang doon daw sa Commonwealth, sa Riverside, hindi raw naman daw bumabaha doon, pero gumawa ng sariling dike ron. Tapos malalim. Yung ilog, sinimentuhan. So mababa na rin Tapos pagdating yung paikot doon, pinakita doon sa isang makipot. So bumabara ron. May basura. Ayun, bumaha doon sa may Commonwealth Avenue. Dati hindi raw pala bumabaha ron, sa Riverside. Dahil sa ginawang proyekto na yan, ayan, kapalpakan ho yan. Hey, thank you pala sa mga nanonood sa atin ngayon. Sila Jerly Calayag, Cornelio Vicente, si Vanessa Miranda, si Anyong. Suki mo yan. Yung mga suki mo yan. Sa atin, naka-tune in. Okay. Ayan pala mga suki natin dyan sa tuwing Sabado. Okay. Ikaw, Kuyang Ruel, ikaw sa tingin mo, sino ba dahil ka dapat sa scene sa oras na 10:51? Actually, lahat Kasi, di ba may kasabihan tayo, it takes two to tango. So, hindi lang pwedeng iisa. Actually, siyempre may mga may degree. Pero pinakamatindi dyan is DPWH. Kasi, bago ka kunin na kontratista, mayroong mga requirements yan. Baka ang requirements na una nila is commission sa kanila. Di ba? Kasi, titignan mo kung gaano kagaling ang contractor, di ba? Titignan mo kung ilan yun. Sila ba is sumusunod sa yung ISO, di ba? May tinatawag silang ganun, international standard. Yeah. Talagang lahat ng mga requirements dapat mapuno. Pero dito hindi, once na meron silang cut, doon nila ina-award. So, siyempre, alam mo... DPWH ba? Scene dyan? Hindi, kaya nga, siyempre, ganoon. Ito namang, sa LGU naman, kasi ibang ginagawa ng DPWH, national yan eh. Pero yung LGU, yung mga maliliit. Di ba? Ganoon din. Binibigay din nila sa contractor na, yung mga maliliit na project. Sa LGU naman. Puro... at the end of the day, ang bottom line is yung commission na nakukuha nila kaya ina-award sa kanila. So, dapat open secret naman yata yan. Open secret, pero sometimes wag mo i-compromise yung quality ng trabaho mo dahil sa pera eh. Kasi hindi mo mapapakinabangan ang pera pag namatay ka eh. Pero, di ba? Pero yung project na ginawa mo na legacy mo na yun. Legacy mo yun. Makakatulong kayo. Diba? You deprive of the people of their quality of life. Kasi tingnan mo, yan baha, kawawa naman sila. Diba? Ikaw, nagtatamasa ka by the billion ang kinikita mo. Hindi pa ba sapat yun para ibigay mo naman sa kapwa-tao mo? Diba? Parang, kaya nga sabi niya, mahiya naman kayo. Kakapal mo kayo.
Okay, oo nga eh. Dito sa Metro Manila, sinasabing may itatayong malaking parang dredging nga o isang malaking parang balon. Kaya dapat talaga magkaroon ng isang master plan dyan, no? Na flood control. Sasagawa raw yan para di bumaha dyan sa area ng Cap Aguinaldo. Diyan din sa may Raso Layman part, din yan sa may Manila Bay, malapit no? Sa Ross Boulevard. At sa may University of Santo Tomas. Nung una papalag yung UST na diyan sa igagawang parang katulad doon sa BGC, may malaking dike. O ngayon, umokay na raw. Para hindi na bumaba kasi laging bumaba sa Espanya. Nung suggestion para doon sa flood control na isang master plan para may iwasan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Kasi pag sinabing pag bumakala buong bansa na baha no? Pero actually, Metro Manila tsaka ibang bayan lang naman. Hindi man lahat binabaha ko yan, Ruel. Pero Sa tingin ko yung sa Baguio, hindi binabaha, no? Yun. May landslide lang doon. May landslide lang ho. So, ang solusyon dyan, kung sino ba, LGU, DPWH, lahat sila, pero ang particular dyan, DPWH, kasi sila nga tama ka, ang nag-a-award ng mga malalaking proyekto. At nandyan lahat to ng mga kurakot nandyan. Kaya dapat ma-check talaga. Tsaka, okay, i-blacklist na. O bigyan ng kontrata sino sa yung gobyerno. blacklist? Yung secretary, Yusek o ano? Sino yung blacklist? Hindi, yung kontratista. Kontratista. Kasama na rin. I-blacklist na rin yung mga opisyalis na yan. Di ba, Kuya Ruel? Anyway, bumunot na tayo sa oras na 10:55. Yan, Kuya Ruel. Habang bumubunot ka, ano unang bubunutin natin? Shake muna natin. Ano unang bubunutin natin? siyempre yung Kuya Ruel. Yung King's Herbal. Yan, dalawa. King's Herbal. Yan. Habang bubunot ka, tatlong pakikiramay lang muna sa aking sa mga kaibigan at kaanak namin. Pumanaw na po si Alberto Sunga Hilira, ang aking pinsang buo, na si Supremo yan ng Guardian Supremo sa Nabotas. Siya ay nakahimlay sa Everlasting Peace Memorial Park and Crematorium. Diyan ho yan sa may Letre, Tunsuya, Malabon City. Bukas na po ang huling hantungan niya. Diyan din sa may Everlasting Peace Memorial Park and Crematorium. Pakikiramay sa aking pinsan. Napakabata pa naman itong aking pinsan na to. Kalaro ko to nung araw. At si Supremo, kilalang kilala dyan sa Nabotas yan. Pakikiramay sa pamilya Hilira. At sa lahat to, ng mga kanyang mga kaibigan, ka-classmates sa Tipais Elementary School. At naging katrabaho. Ayan. Pakikiramay, sumalangit awa ang kaluluwa na aking pisa sa Alberto Sunga Hilira. Okay, Kuya Ruel. Ako na. Bunot Sa na tayo. dalawang nanalo ng King's Herbal Supreme. Capsule yan, nasa iyo. Hindi, Supreme King's Herbal 750 ml. Okay. Si Vanessa Miranda. Aha. Si Doris Balay. Yan. Dalawa yan, dalawa. Dalawa. Saan na? Ito yung tatlo. Ito naman yung tatlo. Ang tatlong 100. nanalo ng Gcash sa mga lato na nag-share at nag-comment sa aming live episode. Sinulat po ni Ariel habang nakabreak at bago kami nagsimula, si RMQ, si Playboy Aquino. Flexiboy Aquino at si Denay Dak. Ayan. Oy, mga Aquino, si Bong Aquino ay nagretiro na kahapon sa Manila City Hall, yung ating suki na dito taga Makati rin yan. Nagretiro na sa City Hall, 65 na siya. Belated happy birthday, Bong Aquino. At sa pagre-retiro mo, sana masaya. Malakas pa naman yan, pwede nyo pang-i-hire yan. Yan, matagal na mura sa City Hall. Naging photographer ni Mayor Lim yan nung araw ho yan. Okay, maraming salamat. Kuya Red, baka meron ka pa bang babatiin na iba pa dyan? Hindi, sinasabi ko nga pala, yung sa King's Herbal 750 ml, all natural yan. At saka, siyempre, organic nilalagay. Kaya medyo mapait siya. Siyempre, di ba? Baka may man nagreklamo, bakit mapait? Hindi, kasi ano yung bisa ho niya? walang sugar. Alam mo na, ang sugar, masama din yan. At saka, di ba, sinasabi nga natin, pag nilagay mo yung health, di ba, parang sa ito bibigyan natin. King's Herbal. Kasi may pumipili. Di ba, pera na lang. Hindi mo na-realize na mas importante ang health kaysa sa pera, di ba? Oo, di ba? So, tayo mag-ingat po tayo sa mga lahat ng kinakain natin. Kasi doon nagsisimula rin ng sakit. Oo, di ba? Sabi nga nila let your food be your medicine. Or else your medicine will be your food. Okay, maraming salamat. Kuya Ruel, paalam ka na. Yes, sa lahat ng sumusuporta at na nakikinig sa amin, huwag niyo kaming kakalimutan every Saturday, 10 to 11 a.m. po.
Yan, okay. Maraming salamat din. Ingat-ingat to sa mga usungawin ng sakit, ubot sipon. Sabi nga, palakasin natin ng immune system natin. Kumain tayo ng maayos at uminom tayo ng mga vitamin. At iba pang mga katulad ng herbal na to. Basta herbal, wag lang organic, ay synthetic. Diba? Ayan, okay. Maraming salamat. Muli, sinasabi namin, piliin po natin maging mabuti kesa maging tama. Yan ang handog ng Double R sa Radyo Bandido. Dahil Di ka malilito. Dahil balita'y totoo. Ayan, maraming salamat. Happy weekend po. Sana sa susunod na Sabado, abangan nyo pa rin uli kami. Bye-bye. Hi, good morning, Benis. Bye-bye. Bye. Ang programang ito ay hinitid ng TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.